late na rin natulog, syempre. Ba't ka late nagising? Kasi late ka rin natulog. Ngayon, naliligo na sana ako. Bigla ko kayong naisip. Kasi ang daming nagme-message sa akin, ang daming nagte-text kung ano daw bang magandang treatment sa buhok habang nasa bahay. Kasi ang tagal na natin nakakulong, guys. Oo, lahat tayo talaga gustong-gusto nang lumabas. Naisip ko kanina bago ako maligo, bakit hindi ko muna i-share sa inyo yung magandang treatment daw na nakakatulong para sa mga dry na buhok at mga kulot. Sabi nila instant rebond, pero tingnan natin, malay mo totoo. Gusto ko rin naman kasing i-share sa inyo yung mga nalalaman ko para may natutulong ako sa inyo. So, Ate Des, ano bang magandang gawin sa buhok ko? Kasi dry, nasunog, naglalagas, nasira ng ribbon or nag-ribbon sa bahay, tapos wala na, as in patay na. Ngayon, gusto ko kayong turuan yung kailangan gumastos, hindi nyo na kailangan bumili ng mamahaling mga gamit para lang matreatment yung buhok nyo. Bago ako maligo, gusto ko i-share sa inyo yung gagawin ko. Kasi napansin ko sa buhok ko, medyo tumigas yung mga dulo and parang kumulot na. Pero kakagawa ko lang naman ito last 3 months bago mag-quarantine. Ginawa ko sa buhok ko, nag-Brazilian ako, nag-color, nag-highlights. Kung napansin nyo yan, may highlights ako. Pero dito lang sa part na to. Dito. Ginawa ko. Tsaka yung nandito. Ito. And dito. Ako lang gumawa niya. Sarili ko. So, kaya parang nagda-dry siya. And yung tubig natin dito mainit. Hindi naman natin maiwasan na talagang mainit. Lalo na ngayong summer. Yung lumalabas sa gripo as in mainit. So, ang tendency nun, masisira talaga yung buhok natin kung hinahayaan natin maligo tayo ng mainit na tubig. Kaya ngayon, yung iba, ina-advise ko na lang na hanggat maaari, magpalamig kayo ng tubig dun sa maliit na timba or kahit pambanlaw nyo lang dun sa buhok nyo para hindi naman siya masira. Ngayon, ano ba yung gagawin ko? Bakit ako nandito? Kasi napanood ko na rin siya dati pa at marami rin nagtatag sa akin dati na maganda daw siya sa buhok. Kesyo, nung may mga na-encounter ako na nasunog yung buhok dahil sa ribbon, ito yung nire-recommend nung gumawa. Bali, ito lang daw yung gawing treatment, naayos na. So, curious din ako kung totoo ba. Kasi ako, talaga ang ginagawa ko is deep treatment. Kasi doon sigurado tayo at hindi masisira yung buhok mo. Bakit ba tayo nagpapa-treatment? Kasi nga yung mga buhok natin is karamihan nasira ng kung ano-anong katatapang. Katulad ng rebond. Ang rebond kasi, hindi ko na ina-advise yun sa ngayon. Kasi yung chemical niya is napakatapang. Hindi na siya bagay sa buhok natin. Lalo na yung mga nagkukulay. Lalo na yung sobrang nipis. Yung sobrang naglalagas. Hindi ko na ina-advise guys yung rebond. Kasi 100% or wag namang OA. 98% sigurado ako talagang masisira. Kasi subok ko na yun. Nakita ko na yun sa mga nakita kong nasira ang buhok. Ayun. Ngayon, maliligo na sana ako. Naalala ko kayo. Check nga natin yung sabi nilang, ewan ko kung aware kayo dito, yung Consuka. Alam nyo ba yun? Consuka. O yung may nakakaalam, siguro na-try nyo na. O yung mga wala pang, hindi pa nakakasugot nito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano, o kung paano gamitin at paano gawin dito sa loob ng bahay. Napakadali lang ng mga ingredients niya. Ingredients? Tama ba? Magliligo pa ako. Ingredients? Ewan ko kung anong tawag doon. Ang buhok ko guys, ipapakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ang buhok ko talaga is kulot. Kulot na kulot yan, as in kinky. Nung bata pa ako, ang buhok ko is para akong, alam mo yung monster. Yun yung wish ko talaga sa buong buhay ko na sana pag laki ko or pag edad ko dati ng 8, sana straight yung buhok ko. Ang ginagawa ko dati. Minsan nihila ko lang siya ng ganyan pag nagpipicture kami. Pag nagpapapicture, para mukha lang siyang straight. Pero guys, talagang super kinky ako. Ngayon, bakit siya straight? Bakit ba siya straight ngayon? Baka hindi kayo maniwala. Sabihin nyo naman, hindi naman kayo mukhang kulot Kasi with naman yung buhok nyo, medyo wavy lang. Guys, nauso na kasi yung mga rebond noon pa. Noon, nag-start ako magpa-rebond kasi yun yung nausong unang-unang pampatuwid ng buhok. Nag-start ako noon, grade 6. Ilang taon ba ang grade 6? Kasi nung grade 6 ako, yun talaga yung pangarap ko. Sabi ko sa nanay ko, gusto ko straight yung buhok ko sa graduations. Siyempre, alam nyo na, para naman medyo maganda tayo. Ayun, pinagbigyan naman ng nanay ko yung wish ko na sana ma-straight. Ayun, pinareband. And then, nung pinareband, wala akong pakialam kung sunog siya, guys. Wala akong pakialam kasi dati, syempre, wala tayong pakialam, basta't matuwid lang. Ngayon, hanggang sa lumalaki tayo, ano-ano na lang, ang mga na-inventong ganda ng buhok, yan, hanggang sa nauso yung keratin, Brazilian, mukhang wavy na lang siya, diba? Sabi ko nga, last 3 months, nag-keratin ako. Kaso napansin ko yung mga dulo niya is nag-dry, dahil siguro na sa pagtatali ko nga, tsaka hindi ako nagsusuklay. Yun ang problema nating mga girls, lalo na tayong mga mamshi. Kapag alam nating wala lang, hindi naman tayo lalabas, or hindi naman tayo, pero hindi maganda yun, hindi maganda, promise. Baka magmukha tayong pangit sa paningin ng ating mga kaspa. Dapat pala, nagpapaganda rin tayo kasi, lalo na ngayon kasama natin sila 24 hours. Dapat maganda tayo. Kaya, nung naisip ko kanina,
pangit na ng buhok ko. Kailangan ko ng mag-treatment. Eh, hindi ko na, parang napapagod ako sa Brazilian kasi kailangan planchahin, step by step, layer by layer. Kailangan ilagay mo sa ganito, ganyan. Naisip ko, ano bang madali na pwede kong ma-share sa inyo na pwede nyong gawin sa loob ng bahay nyo. Ayun nga, dahil maraming nagsasabi na maganda to, so, gawin natin. Ito na nga ang ating gagawin. Di ba sabi ko sa inyo, konsuka, conditioner at suka, guys. Yun yung gagawin natin. Yun yung pang-treatment na ipapakita ko sa inyo para matanggal yung dry, maging shiny at healthy yung buhok natin. Sabi, yun ang gagawin natin. Yun ang i-check natin kung totoo nga ba. May nagsasabi nga na instant reband. Well, i-check natin. Walang masama kung i-check. Kasi nakita ko naman, hindi naman siya makakasira ng buhok. Hindi ko kayo bibigyan ng advice or hindi ko kayo tuturuan na tipong tinry nyo tapos nagsisisi kayo. Ako muna ang mauuna bago kayo. Okay, guys. Papakita ko sa inyo ang mga ingredients na gagamitin. And guys, conditioner, cream silk. Kasi ito lang naman talaga ang gamit ko. Simula noon pa, cream silk. Dito ako hiyang. Kung meron kayong ibang brand na conditioner dyan sa loob ng bahay nyo, pwede nyo rin pong gamitin. Huwag na kayong lumabas para lang bumili ng cream silk na pink dahil sa ito ang pinakita ko sa inyo, ito rin yung gagawin nyo. Hindi po. Pwede nyo pong gamitin kung ano yung conditioner na meron kayo. Kunwari, meron kang Pantene, meron kang ano pa bang mga conditioner ngayon, Palmolive, L'Oreal, pwede nyo pong gamitin yun. Ako, ito ang meron sa akin ngayon, kaya ito ang gagamitin ko. Okay? Huwag tayong magpahirap sa mga sarili. Cream silk, yan ang gagamitin natin ngayon. And, ano ba yung suka? Suka, yung sukang normal, natural. Ito guys, ang suka namin dito sa bahay. Makikita nyo, wala siyang brand kasi natanggal na. Kasi nung, alam nyo, in-order ko lang to sa Pure Gold. Pag umu-order nga ako, hinugasan ko. Kaya nangyari, yung papel na nakalagay yung dato puti, nabasa. So, natukla. Pero dato puti lang po ito. Cream silk, and then suka. Kaya siya tinawag na konsuka treatment. And then, syempre, hindi mawawala yung ating lalagyanan. Ito guys, kumuha lang kayo ng kahit anong lagayan. Kunwari meron kayong plastic na, yung disposable plastic na hindi nyo na ginagamit, Tupperware or something, pwede nyo gamitin para dito tayo maghalo. Ito. At saka yung kutsara. Kutsara, ba't kailangan natin ng kutsara? Baka sabihin nyo, ano ba to, iinumin or kakainin? Hindi po. Ito po ang magiging sukatan natin, tansyahan natin dito sa ating gagawin, okay? Ngayon, papakita ko na sa inyo, ang sukat natin is 1:1. Isang kutsarang cream silk, isang kutsarang suka. Depende yan sa kapal ng buhok nyo. Ang buhok ko medyo makapal at saka nakita nyo talagang parang damage. Siguro, tatansyahin ko na lang guys. Para sa akin, check ko. Ayan. Isang kutsarang cream silk. 1. Check ko kung hanggang ano yung buhok. 2, 3, 4, 5. Tansya ko sa buhok ko, kasya na yung 5 tablespoon na cream silk, okay? Ayan siya. Yung 5 tablespoon, pwede na siya sa buhok kasi makapal. Ngayon, kukuha din tayo ng suka. Sabi ko nga, 1:1. Ayan, gagawin natin. 1:1. Medyo nanginginig ako. Hindi na ako practicean. 1, 2, 3, 4, 5. Eto na siya guys. Naaamoy ko na. Ayan. Ayan. Medyo sakto lang. Ang gagawin nyo is haluin nyo siya. Haluin nyo lang ng haluin. Ganyan guys. Haluin nyo siya ng haluin hanggang sa magsama yung conditioner at saka yung suka. Mabango. Hindi siya yung parang mas umaamoy yung suka. Mas nangingibabaw yung amoy ng conditioner. Kaya parang hindi mo halatang nilagyan ng suka guys. Kaya mag-alala hindi mabaho sa buhok. Tapos eto na siya. Nahalo ko na para lang siyang treatment sa buhok talaga. Kailangan nyo ng 2 ipit. 2 ipit. Eto. Okay lang kahit magkapareho ng kulay, okay lang kahit magkaiba ng kulay. Okay? Kung wala naman kayo nito, pwede rin kayong gumamit yung ganitong klase or yung kahit anong klaseng tali sa buhok. Eto guys. Kasi, bakit kailangan nyo ng ipit? Eto ang gagawin nyo. Hahatiin nyo yung buhok nyo. Eto guys. Mukha na talaga akong bruha. Eto. Yan. Hatiin nyo siya dyan. Papakita ko sa iyo yung likod, yung ganyan, hati. Okay? Kahit ano, kahit hindi naman pantay. Ayan. Ngayon, ilagay nyo to. Tapos, bilisan na natin. Lang. Ito, tali. Layer lang natin siya. Magtira ka ng konti. Ito, dito kasi tayo mag-uumpisa sa ilalim. Ito, ganito lang siya gagawin nyo. Ayan. Kakamayin ko na siya kasi nga sabi ko hindi naman siya matapang. Parang normal ka lang na naghahatol. Kakamayin ko siya guys, oh. Start nyo sa dulo. Yan, hanggang dyan. Kamay lang. O yung part na medyo dry, yun ang gawin nyo. Tapos,
Pangalawa, ganyan lang siya. Hanggang sa matapos nyo yung kalahating bahagi ng buhok nyo. Bahagi, yan, bahagi. Tinatawag natin bahagi. Kasi ito yung kalahating bahagi, ito yung kalahating bahagi. So, ito guys, yung kalahati niya hanggang sa matapos nyo. Pusin ko lang. Ito na guys, malapit na ako matapos dito sa kalahati ng buhok ko. Dalawa na lang. At matatapos na ako. Aamoy ko yung ano yan. Pinagsama ko. Lagyan nyo yung medyo 1 inches. Lagyan nyo lang ng space. Ayan guys. Naman siya. Mapapabilib tayo. Tingnan natin. Ilalagyan ko yung dulo kasi ito yung matigas na dulo. Ayan, nandito na tayo sa huling part na ayan siya. Lagyan ko rin yung harap kasi ewan ko ba, ito yung madalas na nagiging dry sa buhok natin. Yung harap at saka yung dulo. Lalo na pag nagpaparoon. Madalas siya yung nakakaputol ng buhok natin. Dito na tayo ngayon sa kabilang part. Ganun din yung gagawin nyo. Bali kunin nyo lang din. Nakikita nyo guys yung highlights ko. Walang gumawa niya na. Ayan, para medyo may arts sa buhok mo. Wow! Ayan siya. Tapos, mas manipis yung ano dito. Yung side na to. Kasi yung hati ko galing dito. So, mas konti yung buhok ko dito sa side na to. Kaya, mas madali na siyang gawin. Yan guys, naaamoy ko talaga siya. Alam niyo ba, marami pa akong ibibigay ng tips sa inyo. Paano para sa mga naglalabas ng buhok. Kaya, lagi lang kayong manood dito sa channel. Bukas, ang tips na gagawin ko, paano ba matanggal yung dandruff. Kasi yan yung karaniwan din nating problema. Hindi tayo iniiwan talaga ng dandruff. Yan, ang bukas na ituturo ko sa inyo. Yung iba, ginawa na yatang kaibigan yung balakubak. Kaya halos hindi na iwanan. Mag-move on din. Dapat alisin din natin sila sa buhay natin. Okay? Ngayon, itong tuturo. Ang ginagawa pala natin para sa mga hindi nakapanood ng unang video natin sa simula, treatment po ito sa dry, buhaghag, at kulot na buhok. Kasi ang sabi nila, ang konsuka is nakakatuwid ng buhok. Tingnan natin guys kung totoo nga na nakakatuwid talaga siya ng buhok. Ipapakita ko sa inyo yung result pagkatapos kong banlawan. Dito na ako sa last part. Papakita ko sa inyo yung result pagkatapos kong banlawan. Kasi ang gagawin natin, ibababad muna natin siya ng 30 minutes. Eto na siya guys, nalagyan ko na yung buong buhok ko. At saka ito. Nalagyan ko na siya. Sakto lang yung sukat, ay sakto lang yung ginawa kong pang treatment sa buhok ko. 5 kutsarang cream silk at saka 5 kutsarang sukat. Ang gagawin natin, ibababad muna natin siya ng 30 minutes. Bali ganito yung gagawin nyo. Gawin nyo siyang, itali nyo lang siya, lagyan nyo ng clip. Madali lang naman. Yung normal na ginagawa natin. Tali nyo lang siya. Yung natira, sinasaid ko para hindi sayang. Ayan siya guys. Ayan. Ngayon, meron kasi ako mga ganito, yung disposable na hair cap. Ayan, ito ang gagamitin ko. Pwede rin kayong gumamit ng mga plastic bag para hindi na rin kayo bumili. Hi guys! I'm back! Ayun, binanlawan ko na siya after 30 minutes. Tingnan natin ang result. Excited na ako. Guys, kung magpapatuyo pala kayo ng buhok, ganito ang gagawin nyo, okay? Turo ko sa inyo. Ito siya. Bali, ganito. Piga-pigain nyo lang. Simula sa taas hanggang sa dulo. Ganyan lang siya. Huwag nyong irarap para hindi nagpuputol-putol at para hindi nagkakaroon ng split ends ang mga buhok nyo. Okay? Ito rin yung tips para sa kung paano tayo magsuklay ng buhok pagkatapos nating maligo. Kailangan ang gamit nating suklay is yung makakapal ang ngipin or yung sinasabi nilang makakapal yung ganito, hindi mukha. ito po, yan. Ganyan ang dapat nating gamitin pag nagsusuklay tayo ng basang buhok. Ngayon, dito tayo mag-uumpisa sa dulo. Ganyan guys ang pagsusuklay. Umpisa tayo sa dulo hanggang pataas. Walang lagas. Nararamdaman ko ang lambot niya. Wow! Mukhang matutuwa tayo sa result nito ah. Mukhang may natutunan tayo ngayon. Pero, hindi pa. Malalaman natin yan pag natuyo. Okay? Eto, dito muna natin suklayin mula sa ibaba hanggang sa paakyat.
Pag tuyo na guys, saka nyo pwedeng gamitan ng brush. Kasi yung brush, pag ginamit nyo, kapag basa ang buhok nyo, is ang tendency niya, magbuhol-buhol siya dun sa mga, parang ngipin din ang tawag dun eh. Malambot. Guys, ang lambot niya, promise. Wow! Kung meron kayong blower, yung natitimpla na malamig, kasi maganda daw dito pag pinatuyo, electric fan or blower. Pag ginamit ko kasi itong electric fan namin, eto, meron naman kami, medyo matagal. Medyo matagal siya guys. Kaya ang gagawin ko, papatuyuin ko na lang siya ng blower na malamig. Okay? So, eto na guys, pinapatuyo ko na siya. Bali ko rin yung tips ko sa inyo pag nagpapatuyo kayo ng buhok. Malamig to. Oh, hawakan nyo, malamig. Malamig lang ang ipang-blower nyo kapag ganitong mga treatment. Guys, nakikita ko na yung result. Eto siya. Pansinin nyo, iba yung kintab ng buhok ko ngayon. Kumpara kanina na parang medyo, lalo na yung mga dulo, napansin nyo kanina na wala na rin talaga yung shiny. Guys, eto na nga ang result ng ating konsuka. Guys, tingnan nyo, papakita ko sa inyo mga katutsang kung ano ang nangyari sa buhok ko. Wait, ang lambot niya, nahuhulog na yung suklay. Ayan siya. Pansin nyo, di ba may mga kulot ako dito? Kasi nga, syempre, tumubo na rin. Eto siya ngayon. Hindi naman siya ganun ka-straight talaga. Pero pansinin nyo yung lambot. Tapos yung kintab ng buhok ko ngayon. At napansin ko rin guys, yung mga dulo ko. Ayan oh. Yung mga dulo na sinabi kong dry, medyo nawala. Eto. At ito naman yung buhok ko dito sa kalahati. Ang ganda niya. Wow! Sulit ang panonood nyo sa aking video ngayon. Kaya guys, lagi kayong mag-abang sa aking mga hair tips, mga beauty tips. Masasabi kong approved to talaga. Pwede ko na siyang may recommend sa inyo. Try nyo na sa bahay nyo to. Habang naka-quarantine guys, hindi tayo papangit. Laban lang, kaya natin yan. Eto guys, makikita nyo, ang lambot niya. Ayan o. Hindi man siya perfect straight. Pero natuwid nga. Pwede nyo lang siyang gawin once a week. Huwag nyo siyang gagawin ng every other day or every day kasi masisira ang buhok nyo. Once a week, huwag sobra. Lahat ng sobra is hindi maganda. Guys, paano ba yan? See you next time sa aking mga susunod na video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please like and subscribe para updated ka sa aking mga video. Bye-bye!